Amen! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos sa gabing ito, sa mabiyayang gabi na ibinigay niya po sa atin upang tayo po ay makapaggawain ngayon pong gabi. Kaya naman po, hallelujah, patuloy po namin kayong wine-welcome sa gawain pong ito ng atin pong Across the Nation Revival Ministries Online Bible Study. Welcome po ang lahat, maging sa mga bago at sa mga matagal na po nating nakakasama. Kaya nga po ngayong gabi, hallelujah, patuloy po kaming nag-encourage sa bawat isa sa atin na patuloy po nating i-like, i-share, patuloy po tayo mag-mention ng atin po mga mahal sa buhay. San man po sila naroon ay maabot po sila ng gawain ito ngayong gabi. Hallelujah, kaya ano pa ang iniintay po natin mga kapatid? Hallelujah, ibahagi na po natin ito sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at sama-sama po tayo na mapagpala po ng salita po ng Diyos. Kaya ngayon pong gabi, hallelujah, habang tayo po ay nagme-mention, habang i-share po natin ang gawain ito, tayo po ay sasamba at magpupuri sa ating pong Panginoon. Kaya lahat po tayo, ini-encourage ko po na maging excited po tayo na sumamba at magpuri sa ating Diyos. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagsamba at paglapit sa Panginoon. Mawid po tayo ng masayang awitin sa ating Panginoon. Hallelujah! Papuri kay Yahweh. Amen. Hallelujah! Ang papuri, O Diyos, ay sa'yo lang. Amen. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Minsan pa mga kapatid, maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang papuri ay sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Let's give our heart to God sa gabing ito.
Hallelujah. Ialay natin minsan pa ang ating puso, ang ating buhay sa Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Hallelujah. Oh Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Oh Jesus, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Yes, Lord, I give you my soul. Yes, Jesus, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your way. Lord, have your
Thank you, Lord, sa gawing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na kami pinahintulutan mo na magkatipon-tipon sa pamagitan ng online Bible study. Bagamat kami ay magkakalayo physically, Panginoong Diyos, salamat po sapagkat ikaw ay hindi nalilimitahan ng aming pong mga distansya. Kaya naman sa gabing ito, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi ng tulong, gabay, patnubay na sa pamagitan ng iyong mga salita, patuloy kaming magkaroon ng pagkakilala sa iyo higit kaysa dati. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng pagkaunawa sa mga aral na ito. Salamat po, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang kabuuan ng gawain ito, anumang gawa ng kaaway, pagkat lang ng Diablo ay aming sinasawata in Jesus' name. At aming inaangkin, O Diyos, ang iyong malaya at makapangyarihang pagkilos, Panginoon. Salamat po. Minsan pa, hiningi namin ng tawad ang lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, ng mga aming naisip, nasabi, nagawa, na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo, patawarin niyo po kami. At sa gabing ito, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. So again, welcome po sa bawat isa. Isang maulang gabi sa inyong lahat na inaabot ng gawain ito. Kung kayo po ay bago sa page na ito, mangyari lamang po na ito po ay inyong i-like, i-follow. Ito po ang Across the Nation Revival Ministries Facebook page. At kung nais nyo pong balik-balikan ang mga videos ng ating mga pag-aaral dito, Midnight Cry Man o Online Bible Study, some are already deleted by Facebook. Pero yung iba naman ay na-upload natin sa ating Across the Nation TV YouTube channel. Kaya pwede nyo po yung puntahan po. Okay, si Sister Jenna, ilalagay dyan yung ating link. At mag-subscribe na rin po kayo doon sa ating YouTube channel para ma-notify po kayo kapag mayroong mga bagong mga videos na ina-upload. So, yun po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At isang pinagpalang gabi. Tutuloy po natin ang ating part 1 pa rin ito ng series ng End Time Deception. At pinag-usapan natin sa mga nakalipas na mga OBS natin, how to avoid this End Time Deception. Number 1 ay na-discover natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Natutunan natin mula sa salita ng Diyos that if we want to overcome this end time deception, if we want to avoid this end time deception at tayo hindi maging biktima nito, we need to remain in God's Word. Actually, ang kabuuan ng lahat is to remain in His presence. But what does it mean to remain in His presence? To remain in His presence is to remain in His Word. Second, last Friday, tinalakay natin, to remain in His presence is to remain in the fellowship or in the church. Okay, at ang ating pangunahing talata dito mga kapatid sa mga nauna nating mga point na ito ay ang John chapter 15 na nagtuturo sa ating si Kristo ang tunay na puno ng ubas, tayo ay mga sanga. And for us to be able na makapagpatuloy sa buhay na ito, magdire-diretso, ay kinakailangan tayo ay nakadugtong sa puno, nakadugtong tayo sa Kanya. At ngayon naman ay tatapusin natin sa pangatlong puntos na nais nating bigyan ng diin if we want to avoid and overcome this end time deception. We must remain focused to God's calling or God's assignment or God's purpose, God's mandate sa ating mga buhay. If we want to remain in His presence, to remain in His presence is to remain focused. Okay, napakahalaga po ng focus tuon. Okay? Para po tayo ay makapagpatuloy, hindi lamang makapagpatuloy, kundi manatiling kagamit-gamit, mabunga. Sabi nga ay the strongest offense is the strongest defense. Kung nais natin ang matatag na depensa laban sa gawa ng kaaway, laban sa mga pandaraya sa ating paligid,
kinakailangan natin ng matibay, malakas na opensa. At ano ang ating pang-offense? Ang tayo magpatuloy na nakatuon sa ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. We need to stay mindful at what He is having to us. Ano ba yung meron sa atin na binibigay ng Panginoon? We need to be mindful to that. Okay, kung ano man yung bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, kinakailangan nating magkaroon ng tuon doon. At we should not let distractions, discouragement, okay, to deceive us na para bang tayo ay hindi na makakatapos. Minsan may mga talagang kung minsan ay hindi kagaya ng ating inaasahan yung mga mangyayari, hindi ganun kabilis. Pero let's stay focused. Kinakailangan nating mag-focus. May ipinapagawa ang Panginoon. Sa John chapter 15, basahin natin ulit. John chapter 15, beginning from verse 1 hanggang verse 8. Tingnan natin. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit. So, malinaw, umpisa pa lang ay binigyan na kaagad tayo ng idea. Ano ba ang calling sa atin? Our calling is to become fruitful, to become productive, to become useful, to become usable sa kaharian ng Diyos. At ang dyablo ay darating upang ito'y pigilan. The devil will come to stop you from becoming effective, from becoming productive, from becoming fruitful, from becoming the person that God intended you to be. Okay? From the very beginning, pinagpala ng Diyos ang tao at ito'y kanyang sinabihan na maging mabunga. Genesis chapter 1 verse 28. Okay? Pwede natin tingnan muna to. Genesis 1:28 tapos babalik po tayo. And then God blessed them. So what is the purpose? Bakit tayo binilas ng Panginoon? God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So very clear ang purpose, the original design, what God intended us to be. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, makikita natin yung fruitfulness na ito, yung multiplication na ito, yung dominion na ito, ay walang iniwan sa dakilang atas. Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. Sabi doon, Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20. Teaching them to obey or to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So, yung salitang be fruitful, wala po itong pinagkaiba sa salitang go. Ibig sabihin, win the loss. Be fruitful, kinakailangan yung ating kaligtasan ay magbunga, at ang bunga ng ating kaligtasan ay meron pa ulit maligtas. Then multiply, make disciples of all nations. Hallelujah. And then what's next? Subdue the earth. Ano ibig sabihin to? You plant, okay, churches that's how I understand that in relation to the ministry, in relation to the Great Commission. Okay, you go, you make disciple, and then plant churches. Saan mo dadalhin yung mga disciple nito? So, sa isang iglesia kung saan sila ay pwedeng maging kagamit-gamit para mag-multiply ulit. And then subdue or have dominion, meaning take the lead. Amen? So in short, gusto ng Panginoon, it is God's purpose and original design. It is God's mandate and calling to all of us to become productive, to become useful, to become a mighty tool in the hand of God to finish the Great Commission in our generation. And the devil will come to stop you. The devil will come to deceive you. The devil will come to distract you. The devil will come to discourage you. Okay? Lahat gagawin niya para hindi ito maganap. Kaya lahat ng pandaraya, ilalagay niya sa iyo, pandaraya sa isipan, sa damdamin, sa mga pangyayari sa buhay mo para maniwala kang hindi ka pwedeng gamitin at hindi ka magiging kagamit-gamit, para maniwala ka na hindi mangyayari ito sa iyo at mapaniwala ka na ito'y para lamang sa ilan. No, this is for all of us na mga tinubos, tinawag, niligtas ng Panginoon. Balik tayo dun sa John chapter 15. Verse 2, John chapter 15, verse 2.
Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bear fruits, He prunes. Now look at this. Bawat sanga na hindi nagbubunga, tinatanggal. Pero bawat sanga na nagbubunga ay pinuprune pa. Kaya hindi dahil may mga bagay na inaalis sa atin ng Diyos ay para bang wala tayo sa kalooban ng Diyos. I mean, hindi dahil nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Who knows? Lahat ng mga bagay na ito na pinapahintulutan ng Diyos, bagamat painful, ay bahagi ng pruning so that tayo ay magiging more fruitful pa, more productive pa, more effective pa, more usable pa. Hallelujah. I hope you are getting the point, mga kapatid. Ang pagtahak sa landas ng pagsunod sa panawagan ng Diyos ay hindi magiging madali. Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming pwedeng dumating sa atin na para bang opposite sa ating mga inaasahan. Maaaring may mga dumating sa atin na para bang hindi yun ang ating ina-expect. Masakit, mahirap, puno ng mga pagluha, pagtangis, pighati. Bahagi ng pruning yon upang ikaw at ako ay lalong maging mabunga. Hallelujah. Sino yung mga sinusubok? Sino yung mga nahihirapan? Sino yung mga nasasaktan? Yung mga nagbubunga, every branch that bear fruits, He prunes. Amen? Kaya may mga sitwasyon sa buhay mo na para bang hindi mo maintindihan. Nagsisipag ka, okay, ang ganda na nangyayari sa ministry mo, pero bakit may ganito? Bakit may ganyang mga pangyayari na para bang hindi ka tanggap-tanggap? Well, bahagi ito ng pruning. Verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, tinalakay natin yan last time. Tuloy lang tayo. Hanggang verse 8. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. And for without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Verse 8. Look at the ultimate purpose. By this my Father is glorified. Kailan nag-glorify ang Ama? That you bear much fruit, so you will be my disciples. The mark of a true disciple, ang tanda, ang marka ng isang tunay na alagad, nagbubunga. Nagbubunga hindi para sa kanyang sariling kaluwalhatian, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay naluluwalhati kapag tayo na kanyang mga lingkod, tayo kanyang mga alagad ay nagiging mabunga. Hallelujah! So do not be deceived to think to yourself na ang pagiging Kristiyano ay basta maupo lamang sa loob ng church, dumalo lamang pag may pagsamba at pagkatapos ay umuwi na. That is the greatest deception na ginagawa ng kaaway sa mga tao sa loob ng church. Okay, hindi niya napigilan ang iyong pagkakilala sa Panginoon. The first attack, line of attack ng kaaway is to stop you from knowing Christ. Pero hindi niya napigilan, nakakilala ka kay Kristo. So the next thing na gagawin niya is to stop you from knowing your purpose. To stop you from pursuing the vision of God, the calling of God, the assignment of God, the mission of God, the mandate of God in your life. Kaya ang lalagay niya sa iyo ay pandaraya para maniwala ka na ang Christianity ay paupo-upo lang, patayo-tayo lang at pauwi-uwi lang. Padalo-dalo ay sapat na ikaw ay dumalo ng church every Sunday. And we need to break that deception. We need to break that spirit of Sunday morning Christian. Hindi tayo dapat Sunday morning Christian lang. Dapat we must be a daily Christian. Sabi ng Luke chapter 9 verse 23. Luke 9:23. Ano sabi dyan? Then he said to them all, para po ito sa lahat. Okay, wag natin ipahasa iba, para ito sa ating lahat. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Very clear, mga kapatid, napakalinaw, napakaliwanag. Kung ang sino man ay nagnanais na sumunod kay Kristo, do you desire to follow Jesus? If you don't have the desire to follow Jesus, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi mo pa talaga nakilala si Kristo. Look at the Bible, you read the Bible, discover to yourself na lahat ng nakakilala sa Panginoon, ano ang kanilang nagiging desire? Nagbabago ang desire nila, nawawala na ang desire nila sa sanlibutan, sa mga makasanlibutang bagay, at ang kanilang nagiging desire ay ang makilala si Kristo, maranasan si Kristo, mapaglingkuran si Kristo.
And we are a single, I am a single piece of evidence that kung ang isang tao, when a person came to know the Lord, when a person encounters the Lord, magbabago ang kanyang nasa sa buhay. Hallelujah. Do you desire to follow Jesus? Then if you desire to follow Jesus, you must deny yourself. You must deny yourself. Ang sabi ng sarili mo, maupo ka lang. Ang sabi ng sarili mo, sige, dumalo ka lang. Ang sabi ng sarili mo, diyan ka lang. Pero there is a spirit inside of you, the spirit of Jesus Christ. There is this still small voice inside of you na nagkukumbikta. Hindi, maglingkod ka, gumawa ka ng kalooban ng Diyos. So there is a battle inside. Amen? Merong labanan sa loob. Hallelujah. So sabi niya, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Take up his cross. Oh! Hallelujah. Those who are not willing to take up their cross. Hallelujah. The calling of God in their lives. They cannot fully follow the Lord. And follow me, okay, pero may karugtong sa pagitan ng cross at follow me, ano yun? Daily. So how do you follow Jesus? How do you take up your cross? How do you deny yourself? How do you follow the Lord? It has to be daily. It has to be daily. Christianity is daily. Discipleship is daily. Following Jesus is daily. We need to realize the dailiness of Christianity. Amen. Hallelujah. And those people in the church na hindi ito ang lakad, hindi ito ang pamumuhay, this is not their lifestyle, they are deceived. Daya sila. Hallelujah. My Father is being glorified when when you bear much fruit. Okay, John 15:8. And this is how you will be identified as Jesus' disciple. This is the mark of a true disciple. Okay, ano ang ating ginawa? Okay, ano ang ating tinalakay from the past? Okay, to avoid end-time deception, to overcome end-time deception, we need to remain in His Word. And the mark of a true disciple, remaining in His Word. Those who remain in His Word, those who hold to His teaching, are the true disciple. John chapter 8, verse 31. Tapos pagkat ito, look at this. True disciples, they remain fruitful. Why? Because they are focused to the calling. Maraming konsumisyon, mga kapatid, sa ministry. But don't focus dun sa mga konsumisyon. Mag-focus tayo sa mission. Hallelujah. I encourage you all. Let's focus. Maraming challenges, maraming pagsubok talaga. Bakit? Lahat gagawin ni Satanas. Lahat ng kanyang magagawa to stop you because he know na kapag hindi kanya napigilan, maraming tao ang makakakilala, maraming buhay ang mababago, maraming kaluluwa ang maliligtas, maraming lugar, hallelujah, ang maaabot ng mabuting balita. Are you thinking about that? Iniisip mo ba yan? Na kung ikaw lamang ay titigil sa pag-upo lamang, kung ikaw lamang ay makakalaya sa pagdalo-dalo lamang, kung ikaw lamang ay magigising sa katotohanan that you were saved not just to sit in your comfortable chair, but you were saved to serve God to the fullest. Amen. And we need to focus on that. Kailangan nakatuon tayo dyan. Hallelujah. There's a lot of distraction. And all those distractions, all those discouragement, all those demonic attack, all those satanic forces are coming against you. They were sent for one purpose. And that is to stop you. To stop you. Hallelujah. But do not be stopped. Hallelujah. Verse 16, John 15:16. Look at this. Focus on God's calling. Remain focused to God's call in your life. Amen? You did not choose me. Wow. Hallelujah. Sipin niyo yun? And that's the reality. Wala sino man sa atin, okay, ang nangarap marahil ng ganitong buhay. I mean, I'm talking to Christians, pastors like me.
Kanina with my co-pastors, nag-uusap-usap kami kasi napag-usapan namin yung aming mga testimonies at nagkagulatan sapagkat kumbaga iisipin natin sino makapag-aakalang magpapastor tayo at magiging pastor tayo. Hindi natin pipili ito kung tayo hindi nakakilala sa Panginoon at kung hindi tayo pinili ng Panginoon. Ano pa rin ang pipili natin? Yung ating lumang buhay at maling paraan ng pamumuhay. But praise be to God. Hallelujah. Bakit? Sapagkat hindi doon natapos, you did not choose me. At hindi sumuko ang Panginoon. Hindi niya nilagyan ng tuldok. You did not choose me. Therefore, hindi ko rin kayo pipilit. Hindi ko rin kayo papansin. Pabahabaya. Hindi Kama ang inilagay. You did not choose me. At hindi natapos doon. Hindi huminto ang Panginoon. Hindi sumuko ang Panginoon. You did not choose me, but I choose you. Amen. What a wonderful God we serve. What an amazing God. Hallelujah. But I choose you and appointed you that you should. What? Sit? No. You should. What? Be comfortable all the time? No. But you should go. You should go and bear fruit. Ang pamumunga hindi po madali. Hindi po madali ang pamumunga. Habang nagbubunga ka, sabi, pinuprune. Hallelujah. Hindi madali ang magbunga. Just look at ang mga nanganganak. They labor in pain. Hallelujah. But their labor is not in vain. Yes, we labor in pain. Take note of this. And I hope you will never forget this as long as you live. We labor in pain. We labor in pain. Masakit talaga. Mahirap. But our labor is not in vain. Amen? Sabi niya, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. He may give you. There is this assurance of an answered prayer every time na gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Every time that we will pursue the vision, the provision is already there. Every time na pipiliin natin gawin ang pinapagawa ng Diyos, laging may tugon ang Panginoon, may provision ng Panginoon, meron laging tugon ang Panginoon. He will never fail us. Amen. Hindi niya tayo kailanman bibiguin. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo, mga pastors, mga disciples, mga kamanggagawa, mga kapatiran? So that's the calling. Ano ang tawag sa atin? We were called to go. We were called to bear fruit. And that your fruit should remain. Tayo nananatiling nagbubunga at yung bunga natin ay nananatiling magbubunga at yung bunga natin nananatili. Wow! Praise God! Amen! Hallelujah! So what do we need? Anong kailangan natin? I just listed couples of verses here. Philippians chapter 3, verse 12 to 14. To be focused. Look at this. What does it mean and how to be focused? Look at this. Not that I have already attained. Or am already perfected. But I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Hindi sa inaari kong naabot ko na o ako'y ganap na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko na ako'y nagtutumulin sa pag-abot sa sa hangganan ng pagkatawag sa akin ng Panginoon. Amen? Praise God. Ito yung kanyang layunin. Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano ang sa atin, pero napakaganda nitong aral para tayo mag-focus. Paano ba ating gagawin to? Look at verse 13. Paano tayo magtutumulin? Paano tayo magpapatuloy? Paano tayo aabot doon? Look at verse 13. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Okay, wag mo natin isipin na tapos na tayo, okay na to. Don't settle for less. There is more. Mga pastors, mga disciples, mga workers, mga missionaries, mga manggagawa na katulad ko. Don't settle for less. There is more.
Hindi pa tapos ang Diyos. God is not yet finished. Sabi niya, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do. Focus, one thing I do. Forgetting those things which are behind. Okay, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. And reaching forward to those things which are ahead. Saan tayo nakatuon? Sa harap, hindi sa likod. Tumitingin tayo sa likod, but we don't focus dun sa likod. Just to learn from our experiences. Just to learn from the past. But our focus ay nasa harap. Verse 14. Sabi sa verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen? Si Paul po ito. And paano natin ito gagawin? How do we focus? Forget yung nasa likod. At ang iyong atupagin, yung nasa hinaharap. Set your mind on the things above. Be eternally driven. Have that eternal perspective. Be purposeful. Meron akong inaabot. Be intentional. Meron akong gustong marating. Hallelujah. What is my dream in this church? Kung saan ako nagpapastor sa CHF? To plant 1,000 churches. To raise up 1,000 couples, pairs of pastors and army in the kingdom of God. Hallelujah. To reach out 1,000 localities here and abroad. Bago ako umuwi sa Panginoon. And how do we do that? 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Look at this. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Okay, doon sa secular, sa sport, talaga ng takbuhan, isa lang ang nagwawagi. Okay, run in such a way that you may obtain it. Ibig sabihin, magkaroon ka ng kaisipan na ang iyong ninanasa hindi lang makatakbo, hindi lang makapagpatuloy, kundi yung magwagi, yung magtagumpay. Hallelujah! Hindi lang yung ikaw ay makapanatili, kung hindi ikaw yung maging kagamit-gamit, epektibo. Paano masasabi kayo nagtagumpay na abot mo yung prize? Ano ba yung prize? Yung pagkatapos ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yung kaganapan ng assignment ng Panginoon sa buhay mo. Verse 25, anong dapat mong gawin? And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Meron silang pagpipigil sa sarili. Now, they do it to obtain perishable crown, but we for an imperishable crown. Kaya nga our labor is not in vain. Next, 26. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Tumatakbo ako, hindi nang walang patutunguhan. Focus. Thus I fight not as one who beats the air. Hindi hangin ang sinusunod ko. May pinapatamaan ako. Be driven by that goal. Be driven by that eternity. Eternity, if that is your focus, if that is your goal, have that eternal perspective. Hallelujah. Be driven by eternity. Meron kang tinutumbok. Verse 27. But I discipline my body, pero you have to discipline your body, bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. And there are so many, okay, dating nangangaral, ngayon hindi na. Dating nasa leadership, ngayon wala na. Dating nagpapastor, ngayon impostor na. Dating tama, ngayon nasa mali na, nadaya na. Bakit? Hindi kasi dinisiplina yung sarili. Naging arrogante, naging mapagmataas, inilayo ang sarili, hindi pa sumisikat na laos na. Oh, don't be arrogant. Hallelujah. Discipline yourself. Amen. Sabi ni Paul sa Acts chapter 20, si Paul pa rin, verse 24. Acts 20:24. But none of these things move me. Ano ba yung mga none of these things move me? Okay, balikan natin. Verse 19, 20, 21, 22, 23. Para maintindihan natin, ano ba yung mga hindi siya pumayag na siya ay maalis. Hindi niya pinayagan na siya ay alisin sa gawain. Hindi niya pinayagan pahintuin siya sa pag-abot ng plano ng Diyos sa buhay niya. What are these things? Sabi niya, serving the Lord with all humility. At yun ang kailangan natin so that hindi tayo madidisqualified. We serve the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jew. Isipin niyo po ito, naglilingkod sa Diyos na may pagpakukumbaba, pero ito ang nangyari sa kanya. Tears, trials. Verse 20.
How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house, testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Hindi niya kinompromiso ang gospel. Kung walang gustong maniwala? Kung marami ang umalis? But preach repentance. Preach the gospel. Huwag nating bawasan ang gospel. Gospel is not just believing to be saved. Gospel is repenting from our sins and then believing to Christ. Huwag lang pananampalataya, ituro natin yung repentance. And those preachers na maninindigan sa holiness ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, ituturo ang repentance, pwedeng maranasan itong naranasan ni Apostol Pablo, verse 23 o 22. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Walang nakakalam, pagpunta natin sa Socorro, anong pwedeng mangyari, pagpunta natin sa Mindanao, pagpunta natin sa Visayas, pagpunta natin sa mga isla ng Pilipinas, o even beyond. Verse 23. Except that the Holy Spirit testifies in every city, in every province, in every island, in every region, saying that chains and tribulations await me. This is Apostle Paul. Verse 24, but this is the commitment. But none of these things move me. Hindi ako pumayag na i-defocus ako ng mga bagay nito. Hindi ako pumayag na i-distract ako ng mga bagay nito. Hindi ako pumayag na pahintuin ako ng mga bagay nito. Nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Hallelujah! Mga nakalipas na mga sandali ng buhay ko, in my a moment with God, God is telling me, He is ready to bring back that fire in the churches. Hallelujah. And I am so hungry. I am so thirsty to see this fire. Hallelujah. Na bumalik sa mga churches. Because in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Sabi ng Panginoon. And so I believe with all of my heart, revival is coming back again in the churches today. Churches who believes in the Pentecost. Churches who walks in the footstep of the book of Acts. Churches who are desperately hungry and thirsty for the outpouring of the Holy Spirit. My friend, church, let us be part. Let us be part. Let us be part of this revival fire movement of the Holy Spirit in this last day. Let us join the Holy Spirit. Let us join, hallelujah, the Lord Jesus Christ. Hallelujah, in finishing the Great Commission. He commissioned to the church. Amen? Hallelujah. Sabi ni Paul, do I count my life dear to myself? I do not count my life dear to myself. Hallelujah. Anong mas mahalaga sa kanya? Hindi yung buhay niya. Ano mas mahalaga sa kanya? Yung magawa niya, yung pinapagawa ng Panginoon. Ano kung maghirap siya? Ano kung magdusa siya? Ano kung masaktan siya? Ano kung mabilanggo siya? Ano kung siya ay maalagay sa alanganin at magbuwis ng buhay? Ang mahalaga magawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Now as I close, Matthew chapter 16 verse 24 to 26. This is from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Gusto ko po kayong i-challenge from these words of the Lord Jesus Christ. Then Jesus said to His disciples, are you Jesus' disciple? Are you a disciple of Jesus? If you consider yourself as Jesus' disciple, if you claim to be Jesus' disciple, then this is for you. This is for me. This is for all of us. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Now, merong karugtong ito. Kaya na binasa natin sa Luke chapter 9:23, pero dito idudugtong natin sa Matthew chapter 16 verse 25 and 26. Ano sabi? For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Wow! Ang sino mang mag-ingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. It seems like a paradox. Okay? Parang contradict. But they are not contradicting a statement, actually. Ang sino mang mag-ingat ng kanyang buhay, mawawalan. Pero ang mawalan ng buhay para kay Kristo, ang siyang magkakamit nito.
Amen. At yun ang gusto kong buhay. Di bali nang mawala ang buhay ko dito sa mundo. Makamit ko lamang ang buhay na na kay Kristo. Verse 26. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? So ano nga mapapakinabang ng tao kung mapasa kanya ang lahat ng yaman sa mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Hindi yung buhay dito sa mundo ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang buhay na tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Or what will a man give in exchange for this or for his soul? So what shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Oh. And so my dear brothers and sisters, it is high time for the church to remain focused, to pursue God's calling, to finish the task, to finish the Great Commission in our lifetime. Amen? Kung hindi ngayon, kailan pa? It's now or never. It's now or never. So make a decision to remain in Him by remaining in His Word, remaining in His church, and remaining in His calling. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo kami dumudulog sa panan ng iyong biyaya. Patawarin niyo po kami sa mga panahong kami po ay naging arrogante at nakalimot sa iyong panawagan sa aming mga buhay. If we neglect that wonderful calling, if we ignore the conviction of the Holy Spirit, if we become selfish, at kinalimutan namin ang mga panawagan ito, Lord, we say sorry. Patawad po. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami pinagpapakumbaba. Muli niyo po kaming gamitin. Muli niyo po kaming ilagay sa sirkulasyon ng paglilingkod sa iyo na nag-aalab, nag-aapoy, at naroon yung commitment, consecration, and consistency. God, I pray in the name of Jesus, would you pour out your Spirit upon your people once again. Hallelujah! And let the fire of the Holy Spirit ay humipo sa buhay ng bawat isa. God, fill us. Saturate us. God, I pray, take over. Take control sa buhay namin, Panginoon Diyos. Make us usable. Hallelujah. Make us fruitful. All to the glory of your name. Salamat po, Panginoon, sa iyong panawagan. Make us people you can trust. Oh, hallelujah. We thank you. Oh, we love you. We worship you. We give you glory. We honor you, God. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, Panginoong Diyos, ang iyong church at ang bawat isa sa amin ay patuloy na manahan at manatili sa iyo. Abutan mo kami na nananatili sa iyo at tapat na ginagawa ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sa ating pong mga announcement, every Monday, dito po sa page na ito ng Across the Nation Revival Ministry Facebook page, ay meron po tayong Midnight Cry, alas 10 ng gabi. Every Wednesday and Friday, alas 8. Minsan, 8:30 nag-i-start, pero normally, alas 8 po, ay meron tayong OBS just like tonight. Okay? At sama-sama po tayong magpanalangin at magtulungan para sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Sama niyo po sa panalangin ang mission natin sa July 23 to 31 sa Socorro, Bukas Grande Island. Gospel campaign natin yan. Diyan sa Surigao del Norte. Sama niyo po sa panalangin. Kasama ko po dyan ang team ng Across the Nation. Pagkatapos ito, August 3 hanggang sa August 15. August 3 hanggang August 15 naman po ay mission sa Southern Luzon at sa Samar. Isama rin po natin ito sa panalangin. Okay? Isama natin sa prayer ang mga mission na ito, mga kapatid, at maging bahagi tayo ng gawain ng Diyos. Kung nais nyo maging bahagi ng gawain ito, you can contact us at lahat tayo, tulong-tulong, sama-sama para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Muli, maraming salamat po, magandang gabi, at sumayin nyo ang pagsama, pag-iingat, pagpapala, pabor at pagkilos ng Diyos. God bless, and to God be all the glory. In Jesus' name, amen. Amen.